Samahan niyo ako muli sa paglalakbay natin dito sa India. Bago nga tayo umalis guys ay kailangan natin kumain ng almusal at ang napili ko nga ay sambar, sabudana na prito at saka para siyang puto sa atin sa Pinas. So ganito yung tsura niya. Meron siyang chutney na sausawan. So this is puto. And this is dal pada. दाल वड़ा And you have chutney. Chutney is made of coconut. Matagal na ako guys dito sa India pero mga pagkain na kinakain ko ay hindi ko pa rin talaga matandaan ang pangalan maliban sa chutney, sambar na sa sausawan niya. Ayan. So ito yung madalas nilang kinakain. Depende sa lugar kung saan ka sa India. Gustong gusto ko tong almusal na to lalo na kapag plain lang siya. Tapos ang nakalagay lang ay yung ghee, yung clarified butter. Masarap na masarap talaga siya. So, hindi ko siya nilalagyan ng potato. Lalo na kung sakto lang yung pagka-crispy niya, masarap talaga siyang kainin. Hindi siya ganun saktong matigas or malambot. At dahil nagustuhan ko, umorder pa ako ng isa. Pangatlo na ito guys. Grabe. Itong mga kinakain namin guys, kapag kami ay nasa holiday or bakasyon, ay ibang-iba siya sa pagkain namin or almusal namin sa bahay. Kasi sa bahay, ang almusal lang naman, mostly namin ay fruits and cereals and milk. Yun lang guys ang kinakain namin. So kapag kami ay nagka-holiday, talagang ine-enjoy namin yung mga Indian breakfast. Kasi hindi naman talaga namin siya niluluto sa bahay dahil nga mabusisi at matagal itong gawin. Kaya kapag kami ay nasa bakasyon, talagang sinusulit namin yung pagkain na breakfast na Indian food. Kasi nga, pero hindi kasi siya healthy guys na kinakain siya araw-araw. So once in a while lang. So kaya pag kami ay nagbabakasyon, ay sinusulit namin yung pagkakataon na i-enjoy na kainin yung mga Indian breakfast na katulad ng mga ganitong kinakain namin ngayon na nakikita nyo. Ang paghahanda ng pagkain dito guys sa India ay mabusisi. So hindi siya ganun kadaling gawin. Tulad ng mga kinakain namin ngayon na nakikita nyo, ay hindi siya pang araw-araw sa bahay namin. So kapag holiday, ito ino-enjoy lang namin. Pagkatapos nga namin kumain, ay pinuntahan namin itong fort na ito. At nakalimutan ko na nga ang pangalan. Sa dami ng lugar na pinupuntahan ko na dito guys sa India, ay hindi ko na naaalala kasi nga ang hirap-hirap bigkasin yung mga pangalan nila. So, ganito kaganda dito sa India. Ganito ka-rich ang kanilang culture, ang kanilang history. Kaya marami kang pwedeng puntahan, lalo na kung mahilig ka sa history. So, pagkatapos ng mahabang paglalakad guys, nandito na nga tayo sa pinaka-wall na kung saan ay pwede mong makita ito yung isang gate guys, isang gate ng fort. Hindi ko alam po ilang gate ang mayroon ng fort na ito na entrance papasok sa fort. Ang ganda niya, 'di ba? Mapapawaw ka na lang talaga. At pagkatapos nga naming sa fort ay nag-dinner naman kami sa isang restaurant na kung saan ay masarap daw yung kanilang seafood. So ang in-order naman namin ay itong fried fish na ito. Pagkatapos ng mahabang paglalakad sa fort guys, tayo naman ngayon ay magdi-dinner at ipapakita ko sa inyo kung gaano kasarap ang pagkain dito. Ang starter na in-order namin guys ay fried fish na meron siyang mga onion, tomatoes, carrots, saka meron siyang mint green na sausawan. So ito, ang sarap niya talaga. Ang sarap ng fried fish nila. So, ang in-order naman namin guys para sa aming main course ay garlic naan. Ito yung garlic naan na meron siyang butter, meron siyang garlic, meron siyang coriander. Ang sarap-sarap na ito sa karne guys, lalo na sa lamb. Yung lamb curry nila na ginagawa. Ang sarap-sarap niyang kainin. So, ito kasi malaki guys, so good for 2 na iyan. Ang sarap niya talaga. So, ito yung partner nung garlic naan guys. Ito ay lamb. Hindi ko alam
Hindi ko alam kung anong tawag dyan, mahirap bigkasin. So, ayan na yan, masarap talaga siyang kainin. So, nag-order kami ulit nung onion, lemon na yan kasi ang sarap niya sa fish and masarap din siyang i-partner dito sa ulam na in-order namin. Tara, kain tayo. Samahan nyo ko. Napakasarap talaga ng Indian food. Iba yung food ko, kaya mag-e-enjoy ako. So, for a change. Masarap yung food nila. Yung fish kanina, super yummy. Kasama yung pinakasalad niya na onion, lemon, and carrot. Gagawin ko yon sa bahay. Masarap siya isama sa fish or kahit anong lulutong ano. Okay, let's eat. So, na-enjoy ko talaga yung pagkain dito guys, lalo na yung fried fish, tapos yung lamb na niluto nila, tapos yung garlic naans. Ito talaga yung ino-order ko lagi, garlic naan kapag nag-order kami ng mga ibang klase ng ulam, lalo na kapag karne. Masarap siyang i-partner talaga doon. Ganito kasarap ang pagkain dito sa India guys, lalo na kapag nagluluto sila ng mga karne, yung mga chicken, yung mostly naman kasi chicken ang niluluto nila dito at saka yung lamb or karne ng kambing. So yun lang yung madalas nilang lutuin. And madalas din guys, kapag kumakain ka ng yung onion, yung sibuyas, lagyan mo siya ng kalamansi. Masarap siyang i-partner sa mga ihaw or prinitong pagkain. Dito sa India kasi natutunan ko ng kumain ng sibuyas. Lalagyan mo lang talaga siya ng lemon. At pagkatapos kumain ay binibigyan kanila nito. Ang tawag rito ay mga mouth freshener. Yan.